So, bago po tayo mag-umpisa, tayo pong lahat ay yumuko at manalangin sa Diyos. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito, sa inyong pagtawag po sa amin, sa lugar na ito, upang makaroon po kami ng banal na fellowship sa pangalan ng Panginoon. Ito po yung huling Lord's Day service po namin sa itong taon 2025. Salamat po kami, Panginoon, sa lahat ng gabay mo, tulong mo, at pagpanubay sa bawat isa sa amin upang matupad ang banal na kalooban mo sa buhay po namin. Alam po namin, Panginoon, na marami po kaming kulang sa inyong harapan at maraming bagay na pinagsisihanan po namin. Kaya nandito po kami ngayon na humihingi ng gabay at tulong para sa darating na panibagong taon 2026. Naramdaman po namin na malapit na po yung pagbalik po ng Panginoong Jesucristo. At marami pa pong kaluluwa sa paligid po namin na hindi pa ligtas. Lalo na po yung mga mahal po namin sa buhay na lumalakas sa kadiliman, sa kanilang landas, sa salibutan. Sa darating na panibagong taon, Panginoon, gamitin niyo po ang bawat isa sa amin dito upang may parating po namin ang ebanghelyo sa mga mahal po namin sa buhay. Nawa may isama po namin ang mga pamilya namin, yung kamag-anak, at kaibigan doon sa walang hanggang kaharian ng langit. Magmula sa simula hanggang sa katapusan ng itong oras, sa iyo lamang po kami nagtitiwala at umaasa. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ng Panginoon Jesucristo. Amen. Okay, buksan po natin ang ating Biblia, Santiago chapter 4. Bagong tipan po, Santiago, chapter 4, verse 13. So, magmula verse 13 po, babasahin ko po hanggang 17. Magmula verse 13 hanggang 17, babasahin ko po ito sa inyo. Hali kayo ngayon, kayong nagsasabi, ngayon o bukas, pupunta kami sa ganito o sa ganong bayan, at kami ay mangangalakal doon ng 1 taon at kikita. Ganun man ay hindi ninyo nalalaman kung ano ang magaganap bukas, ano ba ang inyong buhay. Kayo nga'y isang singaw na sandaling panahon ay lumilitaw, at pagkatapos ay naglalaho. Sa halibay dapat ninyong sabihin kung loloobin ng Panginoon, kami ay mabubuhay at gagawin namin ito o iyon. Subalit, ngayon ay nagmamalaki kayo sa inyong mga kayabangan, ang lahat ng gayon pagmamalaki ay masama. Verse 17 po, basahin po natin ito ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Kaya't ang sinumang nakakaalam ng paggawa ng mabuti, unit hindi ito ginagawa, ito ay kasalanan sa kanya. So tuwing linggo, tuloy-tuloy po tayo sa ating pag-aaral patungkol sa 12 disciple ni Jesus. Pero yung session po yung linggo po natin ngayon ay para sa itong buong taon, reflection po natin sa itong nakaraan 2025. So yung main verse po natin ay Santiago chapter 4, verse 14, verse 13 hanggang 17 po ito. Ito po yung patungkol sa kalooban ng Diyos.
Alam po natin, ngayon po ay last Sunday, last Lord's Day. Ha? Oh. Kamusta po ba yung itong 2025 sa bawat isa sa atin? Kamusta? Masaya tayo? Oh. O malungkot? Maraming nangyari. So, hindi po tahimik itong nakaraan taon. So, parang dumaan po tayo sa maraming bagyo. Oh? Parang dumaan po tayo sa maraming bagyo ng pagsubok o pagturusa. O minsan masaya, minsan malungkot. Minsan madali, minsan mahirap. So, ganun pa man po, nagpapasalamat po pa rin po tayo sa Panginoon sa lahat niyang kabutihan po sa atin. So, hindi po niya tayo iniwanan, hindi po niya tayo pinabayaan. So, tama po ba? So, yun po yung testimony po natin. Sa kabila ng maraming pagsubok sa buhay natin, sa dami pong nangyari sa ating buhay, isang bagay na malinaw sa ating lahat, hindi niya po tayo iniwanan po ng Panginoon. Okay? Kaya, salamat pa rin sa ating puso. Pero alam po natin, maraming kulang tayo sa harapan ng Diyos. Maraming kulang. Okay? Kaya sa oras na ito, pag-isipan po natin yung ating isang taon nakaraan, tapos kung ano po ang gagawin po natin sa darating na panibagong taon. So ano po yung topic po, yung pinaka-tema po natin, nakaraan New Year Retreat, ano po yung pinaka-tema? Love one another. Love one another. Kaya puno na po tayo ng pag-ibig. Puno na po? O lubad agad? Sa 4 na session, yung Loving Church, and yung second session, ano po? Serving Church, and third session, Obeying Church, and last session, Forgiving Church. Okay? Maganda ito, di ba? Loving Church, Serving Church, and Obeying Church, and Forgiving Church. So yung tema po ng New Year Retreat ay magiging pinaka-slogan po natin sa 2026 sa lahat po ng mga Philippine Life for Mission. Kaya yun po yung pinaka-prayer po natin. Sana next year, lahat po ng mga churches, Philippine Life for Mission, ay mapuno ng pag-ibig ng Diyos. Tapos magmahalan sa bawat isa sa atin. So, verse 17 po, sa tingin ko, sanay po tayo sa itong teksto, kasi ito po yung madalas po binabanggit ko po sa sermon. Pero kahit maraming beses, pinag-aralan po natin itong Santiago chapter 4, pero kailangan po maghukay ng mas malalim para umabot po tayo sa pinaka-lesson, pinaka-meaning o kalooban ng Diyos. Ano ang gusto ng Diyos? Liwanag, iparating sa atin. Yung mga reading lang, o pakikinig lang, o pag-attend lang sa church, o hindi po yung pinakamahalaga sa Christian living. So habang umaattend po tayo sa church, so para makinig ng salita ng Diyos. Kaya nakikinig po tayo, pero pagkikinig lang, hindi po sapat po yun. Yung pagkikinig, so para dumating po tayo sa pinakakalooban ng Diyos. Para makarating po tayo sa pinakakalooban ng Diyos, sa fellowship po, habang nagfa-fellowship po tayo, doon po, naririnig po natin yung mga testimony ng mga kapatiran. So habang nakikinig po tayo sa kanilang testimony,
So, kailangan din po natin makuha kung ano po ang pagkilos ng Diyos sa kanilang testimony. So, 17, kaya't ang sinumang nakakaalam ng paggawa ng mabuti, ulit, hindi ito ginagawa, ito ay kasalanan sa kanya. So, sino mang nakakaalam ng paggawa ng mabuti? Yung mabuti dito, ano po yung ibig sabihin ng mabuti dito? Yung kabutihan po dito, hindi po yung mga tulong-tulong sa kapwa. So, madalas po inisip po natin, yung mabuti, gumawa ng paggawa ng mabuti ay tulong-tulong sa kapwa. So, pero yung pagtulong sa kapwa ay isang bahagi lang, isang bahagi ng paggawa ng mabuti. So, napakalihit na portion, bahagi ng kabutihan sa harapan ng Diyos. Yung pinakakabutihan po, ibig sabihin, kahulugan ng kabutihan ay kalooban ng Diyos. Kalooban ng Diyos. So, good. So, verse 13 po. Balik po tayo sa verse 13. Halika kayo ngayon, kayong nagsabi ngayon, bukas, pupunta kami sa ganito o sa ganong bayan. Kami ay mga lakal doon ng isang taon at kikita. So, verse 13, ano po ito? Ito po yung plano ng tao. Okay? Plano ng tao. Meron din po ba tayo ganitong plano? So, meron din po tayo. Walang taong walang plano. Okay? 1 year, plan ito. Okay? Ngayon, bukas, pupunta kami sa ganito o sa ganong bayan, tapos kikita ng pera doon. So, isipin po natin, yung plano po natin, plano ay para saan? Bakit may plano po tayo? Okay? Hindi ba pwede mabuhay tayo na walang plano? So, meron po ba tayo, di ba? Minsan nakikita po natin, pag nakita po natin yung tao na walang plano sa buhay, anong sinasabi natin? Kung walang plano, ibig sabihin, walang future. Walang future. Okay. Yung plano po natin ay para saan? Para sa future natin, future. Yung plano. Okay. Yung plano sa pag-aaral, yung mga kabataan dito, nag-aaral po kayo para sa future. Okay? Future. Para sa trabaho. Para trabaho. Yung trabaho po natin ay para sa future ng family. So, para may gastos, para tatapusin ng anak yung kanilang pag-aaral. Kaya maraming mga Pilipino ay nag-abroad po sila. Kaya sa vacation po, yung Christmas, New Year vacation, umuwi po sila. Mga ilang kapatiran natin din ay umuwi, nag-vacation po sila. Nagtatrabaho po sila sa ibang bansa para sa future ng mga anak. Okay. So, para tatapusin po yung mga pag-aaral ng kanilang mga anak. Okay. So, alam po natin, kahit walang nagtuturo sa atin na kailangan plano, pero alam po natin na kailangan, plano po natin para sa my future, for my future, tapos para sa future ng mga mahal ko sa buhay. Lalo po yung mga anak. Kaya ganoon din po dito. So kami ay mga lakal doon ng isang taon at kikita. Pag tinanong po natin siya, friend, para saan? Maganda yung plano mo. Para kanino yan, yung plano mo? So, siguro sasabihin po niya, yung plan ko ay para sa pamilya ko. Para sa pamilya, para sa anak ko. O para sa sarili ko, para may ipon ako for my future. Maganda po. Katulad po ng mga tao sa mundo ito, maganda po yung kanilang plano. So, may tanong din po ako sa atin, sa inyong lahat. So, natupad pa yung plano po natin.
natupad. Yung magandang plano po natin, natupad na po ba? O 50% natupad? Yung plano po ng tao, kahit maganda, minsan hindi po yan natutupad. Yung plan ng plan. So yung magandang plano po, hindi po basta-basta mangyari. So para matupad po yung isang plano, ano po yung kailangan po natin gawin? Ano po yung kailangan? Yung plano, magandang plano. Para matupad po yung plano po ito sa tunay, sa buhay, ano po yung kailangan? Kailangan sacrifice, kailangan yung commitment, kailangan kailangan pagsikap. Kailangan katapatan. Sa isip lang, hindi matutupad po yun. Sa isip lang. Verse 14. So, para sa isang tao na magandang plano sa kanyang buhay, ganito po yung sabi ng Diyos sa kanya. So, basahin po natin ito, 3, 2, 1. Gayunmay, hindi ninyo nalalaman kung ano ang magaganap bukas. Ano ba ang inyong buhay? Kayo nga isang singaw na sa sandaling panahon ay lumilitaw at pagkatapos naglalaho. So para sa isang tao na may magandang plano, ganito po yung sabi po ng Panginoon. Okay? Ano ba ang buhay mo? Kayo nga isang singaw, singaw lang singaw. Kayo, yung buhay ng tao ay isang singaw lang singaw. Okay? Nakikita po natin yung singaw sa pagsasaing sa kusina, singaw. Sandaling panahon, lumilitaw, tapos wala. Yung buhay natin ay singaw lang, singaw. So ilang buwan nakaraan, so gumawa po ako ng isang file, gumawa po ako ng isang Excel file. Tapos, so nabilang ko po yung mga buhay ko. So 19, kailan ako na ipanganak, tapos kailan ako na ipanganak na muli. Nung 17 years old ako na ipanganak na muli. Tapos kailan ako nagpakasal. So kailan ako naging minister. Kailan ako pumunta dito sa Philippines. So nasay po ako, pumunta po ako dito 28 December 29. Ngayon po, 28, di ba? So, December 29, so pumunta po ako dito. To 2008, December 29. Oh, 16 years ago, medyo matagal na. So, nagstay po ako sa isang mga brother house. So, tapos, pagdating ta 31, December 31, nagulat po ako, sobrang ingay. Mga fireworks, wala pong Korea ganun mga fireworks. Pero dito, December 31, midnight, so nagulat po ako sa ganung mga tradisyon dito. So parang hindi gaanong katagal po ako dito. So pero parang mga ilang taon lang. Pero 17 papasok po sa 17 years. Tapos hindi lamang po ako, pati po yung mga ibang missionary, nung pumunta po sila dito, maliit po yung kanilang anak, pero ngayon, so malaki na sila. Kaya karamihan po maraming mga anak ng missionary ay nasa Korea na, may asawa na, may anak na sila. So ang bilis po ng panahon sa buhay po natin. Kaya
2025. Tapos next year, 2026. Kaya nagtanong po sa aking sarili, so hanggang kailan? Hanggang kailan ibibigay ng Diyos sa akin yung kalakasan o pagkakataon po? Hanggang kailan hahayaan po ng Diyos na mangaral ng Ebanghelyo dito? Okay. 17 years ay maaari mahaba o maaari maiksi pa. Pero past is past. Ang mahalaga sa akin, ano po? Future. So, ano ang dapat kong gawin sa future? Tapos, kahit gustong-gusto kong matuloy-tuloy sa gawain ng Diyos dito, so hanggang kailan, so hahayaan ng Diyos o bibigyan pa ako ng kalakasan o mga yung kalagayan para tuloy-tuloy. Parang maiksi, natitira. Compare po sa nakaraan panahon, medyo mahaba na. So, mula nung na-save ako, tapos hanggang ngayon. Mahabang panahon, tapos na. Ilang taon kaya matitira sa akin? Yun po yung tanong ko sa sarili ko. Ilang taon natitira sa akin? Sa Christian living, tapos sa ministry ko dito sa Philippines. Ilang taon? Hindi ganong kahaba. Okay? Hindi ganong kahaba. So, tapos alam po natin na yung second coming po ng Panginoon Hesus Kristo ay malayo pa o malapit na. Yung second coming. Kahit bata pa po kayo, kaya medyo malayo pa yung katapusan, wakas ng buhay, pero yung second coming po ng Panginoon ay malapit na, hindi malayo. So, ibig sabihin, yung buhay po natin bilang isang Kristiyano, yung pagkakataon po natin na ipangaral ng Ebanghelyo, yung pagkakataon po na lumago ako sa pananampalataya ay hindi mahaba, maiksi lang natitira. Yung budget ng oras, hindi sa budget sa pera, yung budget ng oras ay malapit na maubos. Kailangan po natin bilangin yung ating panahon. Kaya verse 14, sabi po dito, "Gayunmay hindi ninyo nalalaman kung ano ang magagana bukas, ano ba ang inyong buhay, kayo nga ay isang singaw na sandaling panahon lumilitaw, pagkatapos ay naglalaho." So, pumunta po tayo sa Psalm chapter 39. Lumang Tipan, Psalm, Awit, chapter 39. Verse 4. Awit chapter 39, verse 4. Panginoon, ipaalam mo sa akin ang aking katapusan at kung ano ang sukat ng aking mga araw, ipaalam sa akin kung gaano kadaling lumipas ang aking buhay. So, ipaalam mo sa akin, Panginoon, ang katapusan. Kung anong sukat ng aking mga araw. Okay? Yung sukat. So, nandito po tayo, 2025, December 28, ngayon. Yung sukat ng aking araw.
So, ito po yung pinakadulo ng ating buhay. Ito po yung pinakadulo sa ating buhay. Kaya sa akin, yung nakaraan panahon ay medyo mahaba. Okay? Tapos yung darating na panahon, di ko po alam kung hanggang kailan po, pero ito po ay maiksi lang natitira sa akin. Ito, mas mahaba. Mas mahaba. So, pasensya na po sa mga senior po dito. Medyo hindi masayang itong mga topic. Okay? Yung dahil paiksi na paiksi. Pero okay lang po, handa na po tayo na papasok po dito. Ito may pintuhan. Hindi po ito yung mga pinakadulo ng daan. May pintuhan po dito, may pintuhan. Papasok sa buhay na walang hanggang sa langit. Okay? So, meron din pong pintuhan papuntang impyerno. Okay? Pero yung mga taong ligtas, ay ready na po tayo na papasok po dito, kaya yung kamatayan ay hindi masyadong takot sa atin. Tama po ba? Yung kamatayan po ay hindi takot sa atin. Yung mga unbelievers, hindi po sila ready na makapasok sa langit, wala po silang pag-asa, kaya takot po sila pag malapit sa kamatayan. Pero yung mga anak ng Diyos, Kristiyano, kahit malapit po tayo sa kamatayan, hindi masyadong takot. Okay? May konting takot o lungkot dahil hiwalay po sa mga pamilya, pero may kapayapaan pa, may peace of mind. Dahil, pagdating sa dulo ng buhay natin dito, yung dulo ng buhay natin sa lupang ito, yun po yung magiging umpisa ng panibagong buhay natin sa langit. Okay? Para sa mga unbelievers, yung dulo ng buhay nila dito sa lupa ay dulo lang, katapusan lang. Tapos, yun po yung umpisa ng walang hanggang kapahamakan sa impyerno. Kaya takot po sila sa kamatayan. Pero yung mga Kristiyano, anak ng Diyos, pagtitin po natin sa dulo ng landas na ito, alam po natin, yun po yung magiging umpisa ng panibagong buhay sa langit. Verse 5, chapter 39, verse 5. Narito ang aking mga araw ay ginawa mong iilang mga dangkal, at sa paningin mo'y tula sa wala ang aking buhay, tunay na bawat tao'y nakatayong gaya ng isang hininga lamang. Tunay na ang tao ay lumalakad na gaya ng anino, tunay na sila ay nakakagulo ng walang kabuluhan. Ang tao ay nagbubunton at hindi nalalaman kung sino magtitipon. So yung buhay natin ay isang singaw lang, sabi sa Santiago dito, isang dangkan lang, dangkal. Okay? Sa unang Pedro, doon po, ang buhay natin ay isang damo lang, damo. Hindi po tumatagal yung damo. Kaya kung hindi po natin kilala po ang Panginoon, kung tumitingin lang po tayo sa buhay natin sa lupang ito, ipinanganak tayo, nag-aaral tayo, nag-aasawa tayo, nanganak ng mga bata, nagpapalaki ng mga anak, magpapakasal po sila, may apo, tumatanda po yung ating katawan, mamatay, yun lang po yung sa buhay natin. So, parang walang meaning doon sa buhay natin. Ipinanganak, pero nung nakilala po natin yung katotohanan sa Biblia, so doon po napaliwanagan po tayo.
So, ano po yung nalaman po natin sa Bible? Okay? Ano po ang pinakamahalagang katotohanan sa Bible? Ano po ang itinuturo po ng Biblia po sa atin? Buhay natin sa lupang ito ay para lang maging handa tayo sa buhay na walang hanggang sa langit. Hindi po para maging masaya dito sa lupa. Yun po yung nalaman po natin sa Biblia. Yung maiksing buhay natin, 70 o 8 years na buhay natin dito sa lupa, ay para maging handa na makapasok sa buhay na walang hanggan. Yun talaga yung kalooban ng Panginoon sa atin. Yun po yung kabutihan. Yun po yung kabutihan. Matthew chapter 6 verse 10. Pumunta po tayo sa Matthew chapter 6 verse 10. Basahin po natin ito, 3, 2, 1. Dumating nawa ang kaharian mo, masunod nawa ang kalooban mo. Kung paano sa langit, ganun din naman sa lupa. Ito po yung panalangin po ng Panginoong Jesucristo, Lord's Prayer. Ito po yung kilalang prayer ni Jesus. So, dumating nawa ang kaharian mo. Ito po yung panalangin ni Jesus. Yung kaharian mo, dumating nawa ang kaharian mo dito, dumating. Yung masunod nawa ang kalooban mo, yung kalooban ng Diyos, so yun sana matupad. Yung kalooban niya, yung kaharian niya. Kung paano sa langit, ganun din sa lupa. Yung kalooban ng Diyos ay sa una po nasa langit. Sa puso po ng Diyos, meron na. Meron na po yung kanyang plano at kalooban ng Panginoon. So, ano po yung pinakaunang libro sa Lumang Tipan? Genesis. Genesis chapter 1 verse 1, ano po? Nung pasimula, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Yun po yung Genesis chapter 1 verse 1. So ano po yung pinakaunang libro sa doon po sa Juan chapter 1 verse 1. Meron din pong isang mga ganong talata. Juan chapter 1 verse 1. Punta po tayo. Juan chapter 1 verse 1. Juan chapter 1 verse 1, nandiyan na po. Basahin po natin ito, 3, 2, 1. Sa simula ay ang salita, at ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. So, di ba dalawang simula nakikita po natin? Yung simula sa Genesis chapter 1 verse 1, dito, John chapter 1 verse 1, meron din ditong simula, in the beginning. Okay? Yung beginning, doon po sa Genesis chapter 1 verse 1. Okay? Saka yung beginning po dito sa John chapter 1 verse 1. Yung beginning po dito, simula dito sa Juan ay mas una. Mas una. Okay? Mas una po ito, simula ay ang salita. Ang salita po dito, sa madaling salita, anong meaning salita dito? Kalooban ng Diyos. Sa pinakauna, may kalooban ng Diyos. May plano ng Diyos. Okay. Kaya bago po ako na-save, kahit
bata pa po, so may ilang tanong po sa buhay. May ilang tanong. Okay. Isa sa mga tanong ko po ay, saan galing yung mundong ito? Saan galing? Yung mga beautiful word. Okay? Nakataon ba ito nangyari o may gumawa? Okay? Dahil sa Korea po, maraming mga tao ayaw maniwala sa Diyos. Kaya yung kanilang mga theory ay yung mundong ito, mga universe, yung earth, saka yung mga nature, ito ay galing daw sa nothing sa pamamagitan ng evolution, Darwin theory. Yung tao daw galing sa onggoy. Pero hindi, parang ayaw ko mag-agree doon. Bakit yung tao ay galing sa onggoy? Tapos, di ba lahat ng bagay ay dapat may gumawa. Kahit isang bottled water, hindi pwede ganitong basta nangyari. May gumawa. Kapag mas komplikado, katulad po ng laptop, so maraming mga technology po dito, mga design dito. So imposible na naging ganito kung walang gumawa. Mga beautiful, yung mga magagandang buhay po dito, nature, universe. Saan galing? So, pangalawang tanong ko po ay, kapag namatay na ako, anong mangyari? Pag namatay na po isang tao, ano pa? Doon sa kabila. Pagpatay na, yun ba talaga katapusan sa buhay ko? So kung ganun, ano ba talaga yung meaning sa buhay? Ano ang dapat kong hanapin sa buhay? So yun ang mga dalawa kong tanong. Pero nung nakinig po ako ng Bible seminar, so doon ko po nalaman yung sagot. Doon po nasagot po lahat ng mga tanong ko. Yung mundong ito ay galing sa Diyos. Diyos ang gumawa. Diyos ang gumawa. Tapos, yung buhay ko sa mundong ito, 70 o 8 years na buhay ito ay hindi para maging masaya dito, hindi para maging tagumpay dito, hindi para mahaba yung buhay dito, hindi para maging ayos yung buhay dito, kundi maging handa ako na makapasok sa kaharian ng Diyos. Pero maraming tao po, lubog po sila sa mga trabaho, sa pag-aaral, busy po sila sa hanabuhay, sa pag-aaral, sa mga pagsubok sa buhay. Okay. Pag lubog na po tayo sa mga utang, pumapasok sa ating isip yung mga meaning ng buhay natin, ay parang wala. Pag lubog na lubog tayo sa mga problema sa mundong ito, mga pagsubok o pagturusa, yung gano'ng mga fundamental questions sa ating buhay, sino ako, para saan yung buhay ko, anong mangyari pagkatapos ng kamatayan, ay mahirap itong pag-isipan. Dahil busy tayo sa mga makamundong buhay dito. Trabaho, kapag walang trabaho, walang pagkain bukas. Pag may sakit po yung mga anak, paano? So, tutulungan sila. Yung mga pangailangan po natin sa buhay. Walang ganong space sa isip, sa puso. Walang space. Walang ganong mga... dahil yung ating isip ay puno na. Puno na ng mga issue, yung mga pangailangan sa buhay dito. Kaya mula nung na-save po ako, so salamat po ako sa Diyos. Nalaman ko na po yung meaning sa buhay, kung saan galing yung mga mundong ito, saan galing yung buhay ko. Kaya nung nakilala ko po yung Panginoon, the next question, ano po yung next question? Nung naligtas po ako, the next question po ay, ano ang dapat kong gawin? Ano ang dapat kong gawin? Bilang isang tao na nakakakilala sa Panginoon, bilang isang taong ligtas, ano ba yung kasunod na question? Okay? Ano ang gagawin ko?
Kaya doon ko po, naghahanap ako ng kalooban ng Diyos. Hindi yung yung kalooban ng Diyos, yung plano ng Diyos, yun ang hinahanap ko sa Christian living. Ano ba yung kalooban ng Diyos? Yun ang gusto kong malaman. Yung plano ng Diyos, yung kalooban ng Diyos, yun ang gusto kong malaman. Hindi po yung mga plano ng tao, hindi po yung mga plano ng magulang, hindi po yung mga plano nila ng kapitbahay. Dati mahalaga po yun. Mga pangarap yung plano ng magulang, yung kalooban nila, yung pangarap ko, yung plano ko, para sa buhay ko, para sa mga pamilya. Mahalaga po yun dati. Pero mula nung na-save po ako, o ganoon din po yung mga Kristiyano, ano po yung hinanap po natin? Plano ng Diyos. Ano ba ang kalooban ng Diyos? Dahil buhay ang Diyos. Dati hindi pa alam buhay ang Diyos. Pero nga, mula nung nakilala po yung tunay na Diyos, yun po yung pinakamahalagang bagay sa akin. Ano ba yung plano ng Diyos? Katulad po dito, sa simula ay ang salita at ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Parang malabo po sa atin yung meaning po dito. Salita ay kasama ng Diyos, salita ang Diyos. Ano ba ito? May kasama, may katabi, pero ang Diyos ay salita. Ang salita ay kasama ng Diyos. Salita ay kasama ng Diyos. Ang salita ay Diyos. Verse 14 po, at naging tao ang salita. Ito po yung connection. Okay? Sa simula ay ang salita. Okay? Sa simula ay ang salita. So, mula noon pa. Okay? In the beginning, God created the heaven and the earth. Yung beginning, pero ito po ay, yung Juan chapter 1 verse 1, mas mauna po yun. Noon pa, may kalooban ng Diyos. May plano ng Diyos noon pa. Para matupad po yung plano, yung kalooban ng Diyos, dilikha niya ang salibutang ito. Okay? Dilikha niya ang salibutang ito. Kaya sa Bible Seminar Session 1, minsan nagtatanong po ako sa mga tao, okay? Manok, itlog, alin po ba mas mauna? Oh? Manok, okay? Nilikha ng Diyos yung manok. Para kanino? Para sa tao. Okay? Kasi kung walang manok, walang itlog. Kung walang itlog, di ba, tuwing umaga, kinakain namin ni itlog. Okay? Kaya wala kaming pakain. So yung manok ay nilikha ng Diyos para sa tao. Yung tao po ay nilikha ng Diyos, alam po natin. Okay? Lahat tayo ay nilikha ng Diyos. Okay? Galing po tayo sa Diyos. Ang mahalagang question, yung second question, bakit niya tayo nilikha? Nilikha bakit nilikha ng Diyos ang tao? Para kumain ng manok? Pero parang ganun po yung ginagawa po nila. Parang ganun po yung nangyari. Parang akala po nila nilikha ng Diyos ang tao para kumain ng manok. Para magtrabaho lang. Nilikha po ba tayo ng Diyos para magtrabaho? Sumpa po yun, sumpa. Okay. Nilikha po ba tayo ng Diyos para mag-aral tayo? Nilikha po ba tayo ng Diyos para mag-asawa? Hindi po. Dilikha po ng Diyos ang tao
para sa kanyang kalooban. May kalooban niya sa kanya. Dito po, sa salita ay naging tao. Salita ay naging tao. Sa John chapter 1 verse 1, salita ay, ano po? Salita ay Diyos. Okay? Salita ay Diyos. Salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Dito po, salita ay naging tao. Sino po ito? Jesus. Salita, hindi nakikita sa ating mata. Yung kalooban ng Diyos. Ang Diyos ba nakikita po sa ating mata? Hindi po. Kaya, Roma chapter 1 verse 20, so mula pa ng likhain ng salibutan, ang kanyang walang hanggang kapangyarihan at pagka-Diyos, ay bagamat hindi siya nakikita. Pero, nakita at naunawaan sa pamagitan ng kanyang ginawa, creation. Sa pamagitan ng salita, okay, creation. So ito po ay Genesis chapter 1 verse 1. Okay? Yung creation po ay dahil sa kanyang kalooban. Ito po ay John chapter 1 verse 1. Okay? Mas una po ito, John chapter 1 verse 1. Yung Genesis chapter 1 verse 1, yung creation ay nangyari ayon sa kanyang kalooban. So bilang isang tao na ipinanganak tayo sa mundong ito, okay, mahalaga po yung pag-aaral ng mabuti. Yung mga kabataan dito, dapat mag-aral po kayo ng masipag. Hindi pwede, baksak. Malulungkot po yung magulang mo. Mahalaga po yan. Pero dapat mong malaman, yung pag-aaral ko ay para saan? Yun ang kailangan malaman. Yung mga nanay, tatay dito, yung trabaho natin mahalaga. Kung walang trabaho, walang hanabuhay, magugutom sila. So, walang magagawa kahit may sakit. Pero kailangan din po natin maintindihan para saan po yun? Para saan? Huwag po natin makalimutan yung kalooban ng Diyos. Yung plan o kalooban ng Diyos. Ito po. Kaya yung panalangin po ng Panginoon Jesucristo, yung kalooban mo nawa, matupad. Hindi yung sariling kalooban natin. Yun po yung nangyayari sa lahat ng mga taong ligtas. Okay. Pero isang nakakalungkot na bagay, kahit maraming nagdadasal sila sa Diyos, nagdadasal po sila sa Diyos. Pero ang nangyayari po, ginagamit po nila ang Diyos para sa kanilang sariling kalooban. Yung kanilang prayer ay malayo sa kalooban ng Diyos. Ang Diyos po ay nalungkot po sa kanilang prayer dahil wala po silang pakialam sa maluwalhating kalooban ng Panginoon. Ang kanilang hinahanap lagi o hinihingi ay para sa kanilang sariling kalooban. Sariling plano, sana ganito po ang buhay ko, sana malakas yung katawan, sana walang sakit yung mga anak ko, sana walang problema sa buhay ng pamilya ko. Nasaan po yung kalooban ng Diyos sa buhay nila? Yung mga anak hindi pa ligtas. Mga ilang magulang po dito, yung anak po ay hindi pa ligtas. Okay? Kaya yun po yung prayer po natin, di ba? Para sa mga anak na hindi pa ligtas. Yun po yung pinaka number 1 prayer po natin. Sana maligtas yung mga anak ko. Kahit baksak sila sa pag-aaral, pero sana maligtas muna sila. Kahit hindi maayos yung kanilang buhay sa mundo ito, okay lang. Sana ligtas muna sila, ligtas. Salvation muna. Sana mangyari sa kanila. Yun ang number 1 prayer po natin sa kanila dapat.
Kaya naalala ko po isang brother na nag-testimony ng ganito. Yung testimony po niya ay naka-aksidente po siya nung high school. Aksidente, kaya hindi po siya nakakalakan ngayon, nakahiga lang po siya nakahiga. Okay. So, kaya pagdating sa church, para makapunta po sa church, dinadala po siya lagi ng mga brother, buhat, paakyat, pababa. Kaya nag-share po siya sa ilang testimony. So, nung kabataan po siya, naka-aksidente sa mga motorcycle, kaya naging pilay, hindi siya nakalakad. Kaya lagi po siya nagalit sa Diyos. Lagi nagalit daw siya sa Diyos. Bakit ganito yung buhay ko? So, pilay ako, kawawa yung buhay ko. Yung puso niya ay galit, tampo sa Diyos. Okay? Bakit ganito ang nangyari sa akin? Okay? Pero nung naligtas po siya, ligtas na, sabi po niya sa kanyang testimony, salamat ako sa disgrasya. Salamat daw siya sa disgrasya. Bakit po? Kung hindi siya naka-aksidente, hindi daw siya ligtas. So, mataas yung kanyang puso dati, hindi niya hinanap ang Panginoon dati, pero nung naka-aksidente, yung mababa na yung kanyang puso, baksak na yung kanyang puso. Okay. Doon po, maraming tanong sa buhay. Bakit ganito yung buhay ko? Maraming tanong sa Diyos. Nahanap po siya ng mga katotohanan. Kaya nung naimbitahan po siya ng Bible seminar, nakinig at naligtas. Kaya sabi niya, Pastor, nagpapasalamat ako sa itong disgrasya. Kung hindi po ako nakasakit, hindi sana wala ako dito ngayon. Bakit po ganong testimony? Yung sa brother na po ito, alin po ba mas mahalaga? Yung malakas na katawan o kaligtasan? Okay. Kaligtasan po yung napakahalaga sa kanya, kaya kahit nakasakit po siya, hindi po siya nakakalakad, mas mahalaga yung kaligtasan sa kanya. Kaya sabi niya, salamat ako sa itong disgrasya. Ganong yung pananaw ng isang taong ligtas. So marami pong ganong mga testimony sa ibang brothers sisters. So, bumaba na daw yung kanilang puso nung bankrupt. So, dati pag tagumpay na po, nung tagumpay siya sa mga negosyo, maayos yung kanyang buhay, so ayaw niya makinig ng gospel. Pero nung baksak po siya sa mga business, negosyo, iniwanan siya ng lahat ng mga kaibigan niya. Doon po bumaba yung kanyang puso at nakinig ng salita ng Ebanghelyo, ligtas. Nagpapasalamat siya sa bankrupt. Ganun din, dahil sa sakit, dahil sa mga problema. So, yung pinaka-connection po, so naging tao si Jesus, so para sa atin, para sa mga sinner. Bakit naging tao siya? Okay. So, para yung mga makasalanan, okay. So, ang Diyos ay naging tao. Hinubaran po niya yung kanyang pagka-Diyos. Nagbihis po siya ng katawan ng tao, laman, at naging masunurin hanggang sa kamatayan sa cross. Ano po yung purpose? Para dadalhin po niya tayo sa langit. Isa lang po yung purpose.
So, Pilipos, chapter 2, verse 5. Pilipos chapter 2, verse 5. Makaroon kayo sa inyo ng ganitong pag-iisip na kay Kristo Jesus din naman, na siya bagamat naging nasa anyo ng Diyos, ay hindi niya itinuring na isang bagay na dapat panghawakan ang pagiging kapantay ng Diyos. Kundi, hinubaran niya ang kanyang sarili at kinuha ang anyong alipin na naging katulad ng tao. At palipasay nagtakpuan sa anyo ng tao. Siya ay nagpakababa sa kanyang sarili at maging masunurin hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan man sa krus. So, hinubaran po ni Jesus yung kanyang sarili. Hinubaran po niya yung kanyang pinakaunang posisyon, yung pinakaunang maluwalhating anyo, yung kapantay ng Diyos. Naging tao. Hinubaran po niya yung kanyang sarili. Ano po yung kinuha niya? Kinuha niya yung anyong alipin. Kinuha niya. Naging alipin tayo. Naging alipin. Naging tao. Yun po yung, anong ibig sabihin? Maluwalhating Diyos. Okay. Nasa langit po siya. Maluwalhating Diyos. Ay naging tao. Katulad natin, naging tao. Hinubaran po niya yung kanyang maluwalhating yung anyo, tapos kinuha niya yung laman ng tao katulad natin. Okay. May sakit, madaling nasisira yung ating katawan. Anyong alipin ito, anyong alipin, naging tao. So, paano po ito nangyari? Imposible po ito. Paano ang Diyos ay naging tao? Para may idea po, nung bata pa po ako, elementary school, yung isang aso sa bahay namin ay nahulog sa hukay ng tae. Yung traditional CR sa Korea, so, wala pa pong yung traditional CR ng hukay, ng ganito, hukay. Ito yung mga dalawang patungan ng paa. So, dito lang po nakaupo, nagdudumi. Okay? Kaya dito, mga puno ng dumi. Dumi ng tao. So, minsan, may gumagapang dito. Oh? Anong gumagapang? Ista? Sa summer season, okay? Minsan gumagapang ito. Okay? Pag winter season, itong naging yellow. Kayong dumi ay patong-patong. Kaya dito po, nahulog po yung aso. Nahulog po yung aso. Okay? Dumi ng tae. Pwede kayo. Sabi ni mama sa akin, anak, bumaba ka dyan. At bumaba ka at kunin mo yung aso mo. Yun lang sabi ni mama sa akin. Dahil ito, maliit, kaya hindi kasya ng malaking tao. Yung maliit na yung bata ay kasya dito. Kaya sabi ni mama sa akin, anak, ikaw na lang bababa. At kunin mo ang aso mo. Aso mo yan, hindi yung aso ko. Siya lagi sumasalubong sa iyo pag umuwi ka galing sa school. Okay? Kayo po, bababa ka dito? Hindi. Huh? Kaya nagdalawang isip po ako, bababa ako, hindi. Bababa ako, hindi. Pero yung final decision ko ay bumaba ako.
Bakit bumaba ako? Dahil yung aso ko ito ay special sa akin. Mahalaga sa akin itong aso. Siya po yung lagi unang sumasalubong sa akin. Parang kapatid ko, siya kapatid. Kung ito po yung aso ng kapitbahay, bababa ko hindi. So, wala akong pakialam kahit patay siya o hindi. No? Wala akong pakialam sa aso ng kapitbahay. Pero yung mga aso ko ay minamahal, ay hindi ko kayang makita na mamatay sa hukay ng dumi. Kaya bumaba ako, tapos kinuha ko na yung aso. Ganun po ang nangyari. Ganun po yung ginawa ng Diyos sa atin. Okay? Yung mundong ito ay puno ng dumi. Okay? Alam niyo po ba? Itong mundo ay parang hukay ng dumi. Ang Diyos po ay naging tao. Bumaba po siya sa itong hukay ng dumi. Dahil nandito po ang kanyang minamahal na tao. Nandito tayo. Hinubaran po niya yung kanyang anyong maluwalhating anyo. Ginawa niya yung anyong alipin. Yun po yung meaning, ang Diyos ay naging tao. Si Jesus ang Diyos ay naging tao. Ipinanganak si Hesus Kristo para kukunin niya tayo. Para kunin niya tayo. At dadalhin niya tayo sa kaharian ng Diyos. Kaya nung kinuha ko na po yung aso ko, mga ilang araw, parang may amoy pa. May amoy pa ng dumi. Pero yung puso ko ay masaya. Dahil ligtas na po yung aso. Okay. Yung nanay dito, kapag nahulog na po yung anak mo, bababa ka o hindi? Huh? Yung baby mo nahulog dyan, bababa ka o hindi? Bababa. Magdadalawang isip? Hindi, yung jump agad. Nandyan po yung pag-ibig. Yung pag-ibig po yung pinaka-motivation. Yung pag-ibig po yung pinaka-motivation sa lahat ng ating aksyon. Yung pinakamagandang aksyon. Yung aksyon, galing sa pag-ibig, yung mga nanay dito, madaling araw, gumigising, nagluluto. Ano po yung pinaka-motivation? Pag-ibig. Pag-ibig para sa family. Hindi dahil sa sakot o dahil ba sa may bayad? Dahil ba may bayad? Dahil sa sahod, gumigising kayo at nagluluto para sa family? No? Yung mga nanay dito, may sahod po ba kayo sa trabaho ninyo? Wala. Kung walang sahod, bakit? Madaling araw gumigising lagi? Hindi ba kayo pagod? Pagod. Walang sakit sa katawan? May sakit sa katawan. Pero bumabangon pa, maaga. So, dahil sa pag-ibig para sa family. So, yung mga tatay dito, so, di ba madaling araw, pumapasok, umuwi, hating gabi, pagod na sa trabaho. Pero bakit tuloy araw-araw pumapasok? So, mga ibang bansa, kahit anong trabaho, yung hirap, nangyari sa trabaho, tinitiis. Para saan po yun? Para sa sarili? Hindi. Kung para sa sarili lang, hindi kaya ganung mga trabaho. Para sa sarili, hindi. Para kanino? Para sa family. Love, yun po yung yung malakas na motivation sa lahat ng ating ginagawa. Love. Love. Kaya, yung so balik po tayo sa Santiago chapter 4.
Santiago chapter 4. Verse 15. Basahin po natin ito ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sa halip ay dapat ninyong sabihin, kung loloobin ng Panginoon, kami ay mabubuhay at gagawin namin ito o iyon. Kaya nung kapag ligtas na po isang tao, okay, after salvation, kapag ligtas na po isang tao after salvation, siyempre masaya po. So dahil ligtas na, makakapasok na ako sa langit, masaya. At the same time, yung second, ano pa po nasa ating puso, nung ligtas na po tayo, may tanong po tayo, Panginoon, ano ang gagawin ko? Ano ang dapat kong gawin? So bakit po mahalaga yung tanong po ito? So, noong 1987, August 8, yung buhay hanggang dito ay para sa sarili. Para sa sarili ko. Kaya ang tanong ko lagi, ano ang gagawin ko para sa buhay ko, my future, for my family? Yun po yung purong tanong. Ano ang gagawin ko para sa akin, para sa aking pamilya? Okay? Ako ang bahala dyan. Hindi kailangan sumangguni sa Diyos. Dahil, plano ko yan, may plan. Matalino ako, o may kakayahan ako. Kaya kong handle yung buhay ko. Okay? Kaya yung tanong ko dati, ano ang gagawin ko para sa akin, para sa pamilya ko? Pero after salvation, okay? After salvation, okay? So, after salvation, isipin po natin yung ating araw ng kaligtasan. Hindi po natin alam kung hanggang kailan po tayo after salvation. So hanggang kailan babalik po ang Panginoon Jesucristo, second coming, hindi po natin alam, pero alam natin na malapit na. Okay? So hindi po natin alam kung kailan po tayo mamatay. Pero sa ating natitirang panahon po dito, ano po yung dapat natin itanong? Ano ang gagawin ko? Ano ang gagawin ko? Para sa kalooban ng Diyos. Para sa kalooban ng Diyos. Ano ang gagawin ko? So, what shall I do para sa iyo? What shall I do para sa iyo? Okay. So, ito po yung dapat itanong po natin sa Diyos. Ano ang gagawin ko? Para sa sarili? Hindi na. Yung unang tanong, ano ang kalooban mo? Okay. So, yun po ang kailangan po natin itanim sa ating puso. Okay? So, Matthew chapter 16. Matthew chapter 16, verse 24, 25. 24, isang talata lang po. 24, basahin po natin ito ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Pagkatapos, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung ang sino man ay ibig sumunod sa akin,
tanggihan niya ang kanyang sarili at pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Sabi ni Jesus, kung ang sino man ibig sumunod sa akin, tanggihan niya ang kanyang sarili at pasanin ang kanyang krus, sumunod sa akin. Okay. So, para sumunod po tayo kay Jesus, ito po yung kailangan gawin. Tanggihan yung sarili. Pagtanggi sa sarili. Ano pong ibig sabihin, pagtanggi sa sarili? Okay. So, hindi po ito madaling mangyayari. Yung pagtatanggi sa sarili. Sa panahon po ng AI, ngayon po, di ba, ginagamit po yung AI, mga ChatGPT or Gemini. Pag marami po siyang mga data, information, kaya halos sa lahat ng mga tanong po natin, maganda yung sagot niya. Okay? Meron din pong tao na sumasangguni sa kanya. Sumasangguni sa kanya kapag may problema, anong gagawin ko, ano ang dapat gawin. So, lahat ng mga intelligent, yung mga information, data, pero yung sagot po niya ay base sa information sa internet. Okay? Information. So, big data, tawag big data. Pero ano pong wala sa AI? Okay? Yung pagkasarili, yung mga pagkakilala ng kanyang sarili, yun po yung wala sa kanya. Kaya kapag tanungin natin siya, naniniwala ka ba sa Diyos? Ano po yung maging sagot? AI ako, kaya hindi po ako naniniwala. Wala po siyang faith. Yung decision, wala po siyang decision. Ano lang, data lang i-provide. Wala po siyang emotion. Okay? Wala po siyang mga willing. Hindi katulad. Yan ang pinaka-difference ng AI sa kayong tao. Sa intelligence, yung talo po tayo sa kanyang intelligence. Pero wala po siyang emotion, wala po siyang will, kaloob, katulad ng tao. Yung choice, so wala sa atin. Yung pagtanggi sa sarili, okay? Pagtanggi sa sarili, ano po? Ito po yung patungkol sa ating will, choice. Choice. Kahit mahirap itong gawin, kahit ayaw ko na itong gawin, pero kung ito ay kalooban ng Diyos, gagawin ko. Okay. Kahit gustong-gusto kong gawin ito, pero kung ito po ay ayaw ng Diyos, hindi ko gagawin. Choice natin. Yung pagtanggi sa sarili. Okay. Yung ating will, yung ating choice, ay ayon sa kalooban ng Diyos. Yun po yung pagtanggi sa sarili. Kaya si David po, sa buong buhay, ay naghanap siya ng kalooban ng Diyos sa sumunod siya sa kanyang kalooban. Unang Samuel, chapter 23, Unang Samuel, Lumang Tipan, chapter 23, verse 2. Kaya sumangguni si David sa Panginoon na nagsasabi, lalakad pa ako at aking sasalakain ang mga Palisteong ito
Sinabi ng Panginoon kay David, lumakat ka at yun salakayin ang mga Palisteo at ililigtas mo ang Keila. So kung titingnan po natin yung buhay po ni David sa unang Samuel, 2 Samuel, so madalas po si David po ay nagtanong sa Diyos. Nagtanong siya. Sumangguni po siya lagi sa Diyos, sumangguni. Bakit sumangguni po siya lagi sa Diyos? Dito, lalakad pa ako at aking sasalay-kain ang mga Palesteong ito. Yung tanong, kahit meron po siyang sariling isip, sariling idea, sariling plano, bakit sumangguni po siya sa Panginoon? Dahil gusto po niya sumunod sa kalooban ng Diyos, hindi po yung sariling kalooban. Isa pa po, 2 Samuel chapter 2 verse 1. Pangalawang Samuel chapter 2 verse 1. So, basahin po natin ito ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Pagkatapos nito, sumangguni si David sa Panginoon, pupunta ba ako sa alinman sa mga lunsod ng Huda? At sinabi ng Panginoon sa kanya, pumunta ka. At sinabi ni David, saan ako pupunta? At kanyang sinabi, sa Hebron. So, si David po, lagi nagtatanong-tanong sa Diyos. Pupunta ba ako sa alinman sa mga lungsod ng Juda? Sabi ng Diyos, sige, pumunta ka. Saan ako pupunta? Parang Panginoon po ay pagod na pagod sa daming tanong ni David. Saan ako pupunta? Kailan? Ngayon ba? Maganda po ito, maganda. Bago po tayo mag-decide, bago po tayo gumawa ng desisyon, patungkol sa mga trabaho. Okay. Minsan po sa mga kapatiran ay nag-inform lang sa akin, Pastor, bukas alis ako. O may trabaho ako sa malayo, lilipat ako yung bahay. Inform lang sa akin, inform. Hindi po yung pagsangguni sa akin. Bago mag-decide, dapat sumangguni muna patungkol sa mga trabaho, patungkol sa mga transfer sa iba. Yung mga malalaking issue, hindi po yung mga menu ng pagkain sa bahay ninyo. Huwag po itanong sa akin, Pastor, anong lulutuin ko ngayon? Oh? O bulalo o sinigang? O sinigang na hapon? Ano po? Sinigang na baboy? Hindi ganong mga malilin na issue. Kayo po yung bahala sa ganong mga bagay. Pero yung mga malalaking issue, katulad ng mga transfer, yung lipat bahay, o mga work. Okay. Sinasabi ko sa mga kabataan, maghanap po kayo ng trabaho hanggat maaari, walang pasok sa linggo. Walang pasok sa linggo. Huwag po kayo basta-basta pumasok sa mga trabaho na may pasok sa linggo. O pag kayo lilipas yung bahay, huwag po kayo lilipas sa mga lugar na malayo, walang church doon. Magiging malayo kayo sa Christian living. Saka yung meron pong ganong mahalagang issue sa ating Christian living. Si David po, lagi po siyang mga tanong. Bakit si David po ay tanong-tanong? Hari po siya, hari. Isang hari po siya ng isang hari. Bakit lagi po siyang sumangguni sa Diyos? Dahil alam niya, yung wisdom ng Diyos ay napakataas. Ang wisdom ng isang tao ay maliit lang. Humble. Humble po yung kanyang buhay, yung puso. Kaya lagi siyang naghanap ng kalooban ng Diyos. Tapos, pag sinabihan po siya ng Diyos na ganito ang gagawin mo, anong ginawa ni David? Sumunod po siya, sumunod. Hindi lamang tanong-tanong lang. Pag nalaman po niya,
Yung kalooban ng Diyos, yun po ang ginawa niya. Yung obedience. Okay? Kaya paghanap ng kalooban at pagsunok ng kalooban ng Diyos, yun po yung mahalaga. Pangalawang Hari chapter 1. Pangalawang Hari chapter 1 verse 1. Pagkamatay ni Ahab, ang Moab ay naghimaksik laban sa Israel. Si Ahazias ay nahulog sa salasalan ng kanyang silid sa itaas sa Samaria at nakasakit. Kaya siya ay nagpadala ng sugo. Sinabi sa kanila, humayo kayo, sumangguni kayo sa Baal-Zebub na Diyos ng Ekron kung ako ay gagaling sa sakit na ito. Verse 3, uni sinabi ng anghel ng Panginoon kay Elias na Tisbita, bumangon ka, umahon ka upang salubungin ang mga sugo ng hari ng Samaria at sabihin mo sa kanila, dahil ba sa walang Diyos sa Israel, kaya't kayo ay nagsisihayo upang sumangguni kay Baal-Zebub na Diyos ng Ekron. So, noong nakasakit po si Haring Ahazias, nahulog siya sa salasalan ng kanyang silid sa itaas, nahulog, nakasakit. So, nagpadala siya ng mga sugo upang sumangguni sa Diyos-Diyusan. Upang sumangguni sa Baal-Zebub, Diyos ng Ekron. Kaya galit na ang Diyos sa kanila. Galit na. Ang Diyos po yung galit sa kanila. Kaya sinabi ng Diyos kay Elias, ganito ang sabihin mo sa kanila. Okay? Walang Diyos? Wala bang Diyos sa Israel? Yun ang tanong ng Diyos. Walang Diyos sa Israel? Bakit sumangguni ka sa kapitbahay? Okay? Wala ka bang ama? Bakit humingi ka ng tulong ng tatay ng kapitbahay? Wala ka bang ina? Bakit humingi ka ng pagkain sa yung nanay ng kapitbahay? Galit na ang Diyos dito. Walang Diyos ba Israel? Bakit sumangguni ka sa Diyos-Diyusan? Bakit sumangguni ka sa mga albularyo? Okay. Malaking kasalanan po ito sa church, sa loob ng iglesia. So, may salita ng Diyos. Ang Diyos ay naging salita. Okay. Ito po yung Bible. Okay. Kaya dito po natin nakikita ang lahat ng kalooban ng Diyos, yung kanyang plano. Ito po yung guideline, instruction po sa buhay po natin. Paano para sa kaligtasan? Para sa kaligtasan muna. Tapos para sa mga Christian living po natin. Paano? So lumago tayo sa ating pamumuhay Kristiyano. Kompleto na po ito. Lumang tipan, bagong tipan. So balik po tayo sa Santiago. So verse 15. So ito po yung pinaka-title po ng ating sermon po ngayon. Kung loloobin ng Panginoon. Okay? If the Lord wills. Okay? Anong ibig sabihin? Kalooban ng Diyos ay mahalaga. Kalooban ng Diyos. Pero mahirap ito malaman. Mahirap ito malaman. Dapat hanapin po natin ito. Kapag naghanap po tayo ng kalooban ng Diyos, ipapahayak ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng mga Bible, sa pamamagitan ng fellowship. Okay? Kaya kung wala po kayong idea, Pastor, kung ano ang kalooban ng Diyos sa buhay mo, sumangguni po kayo sa akin, kay evangelist, sa mga leaders.
Sila po yung mga tutulong sa inyo. Para malaman po natin yung kanyang kalooban. Yun po yung mahalagang question. Ano ang gagawin ko, Panginoon, sa aking natitirang buhay sa mundong ito? Hindi ko na sasayangin yung buhay ko sa mga walang kabuluhang bagay sa mundong ito. Gagamitin ko po yung buhay ko sana para sa inyong maluwalhating kalooban. So yun ang yun po yung sana mangyari po sa ating lahat next year. So nagpapasalamat po ako sa lahat ng mga biyaya ng Panginoon sa bawat isa sa atin, saka yung mga sakripisyo po ng mga kapatiran, tulong, pagkakaisa, kahit may bagay na meron pong bagay na pinanghihinaayan natin, pero salamat pa rin sa Panginoon sa lahat ng gabay niya at tulong niya sa bawat isa sa atin. Sana next year po, tuloy-tuloy po tayo sa ating paglilingkod sa Panginoon at marami pang mga mahal po natin na hindi pa ligtas ay sana makabalik po sa Panginoon next year. So, let's pray. Salamat po, Panginoon, sa inyong dakilang biyaya at pagmamahal po sa amin. Yung dakilang kalooban mo at maluwalhating kalooban mo, Panginoon, ay nawa sundin po namin sa aming buong buhay. Hawakan niyo po ang aming puso at isipan upang patuloy po kami maghanap, patuloy po kami sa aming paghahanap ng inyong kalooban at pagtupad. Salamat din po sa lahat ng ginawa mo para sa bawat isa sa amin dito ng mga kapatiran. Yung aming panalangin na ipinapanalangin sa inyong pangalan ay nawa matupad ayon sa inyong panahon sa pamamagitan ng tulong at gabay ng Diyos. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus Kristo. Amen.